Isang mabiyaya at mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Ngayon mga tagapanood, pag-usapan po natin yung ginawa ni Senator Jinggoy. Dahil ito si Torre talagang gisang-gisa po. Nangamuti po si Torre dito mga tagapanood sa matinding tanong ni Senator Jinggoy sa kanya. Diba? Sinabi po ni Senator Jinggoy sa kanya, mga taga po, pinamukha po ni Senator Jinggoy sa kanya na tanggalin na lang ang pagiging Vice President ni VP Sara. Immediate family siya tapos hindi mo siya pinapasok. Kinumpara pa nga ni kumbaga in-example pa ni Senator Jinggoy yung sa kanila nung ama niya noon. Mga nakakulong na sila pero nakakadalaw. Anytime daw nakakadalaw yung immediate family nila doon. Si Tatay Duterte hindi pa nakakulong, hindi pa akusado, hinuhuli pa lang. Pero hindi pinapasok ni Torre si VP Sara Duterte mga tagapanood. Anak yun immediate family yun. Tanggalin na lang daw yung pagiging Vice President nun, tanggalin ng pagiging abogado. Doon pa lang daw yung sa pagiging immediate family nun. Dapat pinapasok si VP Sara Duterte. Pero ang nangyari hindi po nila pinapasok mga tagapanood. Diba? Dun nyo po makikita kung paano po nila tinanggalan ng karapatan si Tatay Digong Duterte. Dun po sa ginawa nila mga tagapanood. Sama-sama po natin panoorin to mga tagapanood at magbigay po tayo ng komento sa ating comment section. Pag-usapan po natin yan. Isn't he entitled to counseling of his choice, General? Yes, sir. For 12 hours he was there. Oh. Can he speak his client? Bigla niya na lang... They are there for 12 hours, sir, speaking to each other. Ano? They are there for 12 hours speaking to each other, sir. One more thing that I noticed in the video, ang sabi ni Pierre Aldo, papasukin niyo yung anak ko. Abogada siya. At ang sinabi mo, hindi ko siya papapasukin. Why not? General. That is a decision, and that is my concern, that is my decision, considering that he had already been assisted by 3 lawyers all throughout that time, sir. And gabi na po yun, sir. The request was made at around mga 9 o'clock na, sir. 11 hours after the first arrest. Tanggalin mo na yung titulo ni Inday Sara. Kalimutan mo na siya na Vice President. So, pagpalagay natin hindi siya Vice President. She is an immediate member of the family. Nung kami po ay nakakulong, ang immediate members of the family, 24 hours pwede bumisita sa amin, nakakulong kami. Ito hindi pa nakakulong. Anak ito, bakit hindi niyo pinapasok? Maliban doon, is this not a violation of RA 7438 that requires that you guarantee access to an attorney? In addition to the immediate family, the President also said na yung anak niya, yung babae, abogado ko yun, papasukin nyo. Hindi niya pinapasok. Abogado yun Actually, sir, first to answer the question of Senator Estrada, sir, I have told the President that they can visit him at his detention facility because at this time the order of the day is to load him into a plane. So that's what we endeavor to do, and that's what happens, sir. Ang bibisitahin yung tatay niya sa Netherlands. Hindi naman dito tinry. Hindi naman dito kinasuhan sa ibang bansa Tingnan nyo po yung kalokohan na ginawa ni Torre mga tagapanood, di ba? Hindi niya pinapasok si VP Sara Duterte dahil ang katuwiran niya, may 3 na daw abogado nakausap o kasama si Tatay Digong Duterte doon sa loob. Kaya desisyon niya na hindi na papasukin si Sara Duterte. Kaya sinuplak siya rito ni Senator Jinggoy Estrada mga tagapanood Sinabihan siya na nung sa kanila nga nung panahon nila, nung nakulong yung tatay nila, di ba?
24 hours nakakabisita yung immediate family. 'Di ba? Bakit si VP Sara Duterte hindi pwedeng bumisita? Dahil ano yan kahit tanggalin na lang daw yung pagiging presidente ni Tatay VP Sara Duterte. Alisin na lang din daw yung titulo ng abogado at pagiging vice presidente. 'Di ba? Immediate family siya pero hindi siya pinapasok. Tapos sinabi pa ni Torre na inaalaw naman nilang bisitahin yung tatay nila, si dating Pangulong Digong Duterte. Kaya sinagot ulit siya ni Jingo Estrada, bibisitahin saan? Sa ibang bansa. Ay, hindi naman dito lilitisin si Tatay Digong Duterte. Nakita niyo yung kalokohan na ginagawa ni Torre, mga tagapanood. Pilit siyang lumulusot. Maling-mali na nga, huli na nga yung kamalian. Pilit niya talagang inilaban yung sarili niya. Kahit maling-mali na, inilalaban niya yung mali. Baga, ginagawa niyang ob-ob yung mga tao, mga tagapanood. Kahit sila naman tong tunay na ob-ob. Ano to? Sa mga biktima di umano ng AGK, sa mga drug addict, sa mga pusher, pwedeng dalawin ng immediate family sa kulungan, mga nahuli na. 'Di ba? Pwedeng dalawin. Samantalang itong dating Pangulong Presidente, dating Presidente Digong Duterte, bawal dalawin, bawal puntahan ng immediate family na habang hinuhuli. 'Di ba? Yung iba pa nga pinalalayo nila, mga tagapanood, 'di ba? Narinig pa doon boses ni Torre na hihilahin ko 'yan. 'Di ba? Mga ganun. Tapos sinabihan nila na hindi daw yung patungkol kay kay Tatay Digong, iba daw yung sinabihan niya kay Miguel Dea daw yung mga tagapanood. Pero ang point doon, pag aaresto ka, bawal nga gamitan ng brutal na pamamaraan. Dapat lagi lang pong mahinahon at ibigay yung karapatan, which is hindi po ginawa nito nila Torre at mga kasama niya, mga tagapanood. Bakit hindi niyo man lang binigyan ng kortesiya yung anak na isang abogada na magkukonsulta? Katulad nga na sinabi ko kanina, yung mga nakakulong nga, 24 hours pwede bumisita ang immediate members of the family. Bakit ito hindi pa nakakulong, hindi niya pinapasok yung anak? Our mission at that time, sir, is to deliver him to the body who issued the warrant, sir. Nasa batas yan, General. Immediate members of the family, lawyers, priests, etc., etc. I should know. Nanggaling ako dyan. Tapos ito, hindi naman nakakulong. Again, I am not defending President Duterte. I'm just explaining the rights of an accused. Because naging akusado rin ako. And I don't want that to happen to anybody else. Dapat naman nagbigay kayo ng konting kortesiya o respeto man lang sa mga dating presidente. Dahil naranasan namin yan. Nung kinulong po yung tatay ko, ganun din. Kung walang respeto ang mga pulis namin, porket na wala ba kami sa kapangyarihan, gano'n na lang. Matanong ko naman siya, General, huwag naman po sana mangyari, God forbid, sa pag sinapit ng ni President, sumapit ng ganito sitwasyon si Presidente Marcos, gagawin mo rin ba yun sa kanya? I hope not. Kung ma-follow up ko lang si Senator Jingo, tama po siya. Hindi lang yung immediate family, medical doctor, pari o religious minister, any national non-government organization ng CHR, international non-government accredited by the Office of the President. Lahat yan may access, pero pinagbawalan ninyo on 2 counts, immediate family na, abogada pa niya. Bakit ganun? Mama, I think that's subjudice. I think we should be wary of many of the things you're mentioning. Bakit po naging subjudice yun? Ito kasi, habeas corpus po ang petition. So everything about the arrest will be
asked by the Supreme Court. Kanina pa natin usapan yung arrest. Pero ano I think we're just passing parang lumalabas na po tayo sa boundary. Senator Jinggoy, Ang sinasabi ko lang, the manner on how the former president was arrested, because ayaw ko naman mangyari sa darating na panahon na magkakaroon tayo ng ganyan. Sana makapagbigyan na ng korting kortesiya man lang, nakausapin yung mga abogado, nakausapin yung mga members ng immediate family niya, sana naman binigyan niya ng pagkakataon. Kaso nung nakiusap si dating Pangulong Duterte, napapasutin yung kanyang anak na abogada. Tanggal mo na hindi siya na vice-president siya. Abogada at anak niya, member na immediate family, sana man lang binigyan niya ng pagkakataon. Makita niya yung tatay niya, bago niya siya isinakay sa plato. Bakit nga ba hindi mo pinagbigyan yun ganun kasimpleng bagay lang, Tore, na immediate family niya hindi mo papapasukin? Dahil ba yung amo mo, yung pinaglilingkuran mo, kalaban itong vice-presidente na ito na nagkataon, abogado at anak ng inaaresto ninyong dating Pangulo na nagtaas ng sweldo ninyo na si Tatay Digong Duterte? Yun ba yung naging reason mo dyan? Bakit pinigilan mong magkausap o magkakita yung magkapamilya o mag-ama? Po ba mga tagapanood? Kasi kung hindi yun ang reason, ano yung reason nila? Kung bakit hindi nila pwedeng papasukin ang VP Sara Duterte? Anak yan immediate family yan. So ibig sabihin, alam nyo na lumabag kayo sa batas pero itinuloy pa rin po nila mga tagapanood. So ano ibig sabihin yun? Tinanggalan nila ng karapatan si Tatay Digong Duterte at ginawa nila yung mga gusto nilang gawin kahit mali na. O mga tansong talangka, komento at opinion lang to, walang personalan, at lagi nyong tatandaan na kahit anong mangyari, Duterte pa rin hanggang sa dulo. Maraming salamat po sa inyong panonood at mag-ingat po kayo palagi.